Dinahilan na lamang niya na may gagawin pa rin siyang trabaho pagka-uwi niya sa bahay ng kanyang nanay at maaga rin ang lakad niya bukas na umaga. Mabuti na lamang at naniwala naman sa kanya ang ginang. Inihatid na rin sila ni Hunter pauwi. Dahil sa pagod sa biyahe, nakatulog na sa backseat ang kanilang anak. Thank you sa paghatid. Tipid na saan niya nang makaparada na sa labas ng bahay nila ang sasakyan ni Hunter. Can we talk? Not now, Hunter. Mabilis na pinutol niya ang iba pa sana nitong sasabihin sa kanya. I'm tired already. Gusto ko nang magpahinga at tulog na rin ang anak mo. Nang lingunin niya sa backseat ang anak nila, malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawalan ni Hunter sa ere, kasabay ng paghagod nito sa buhok hanggang sa batok. Okay, tipid na saan na lamang nito. Pagkuway, tinanggal ang suot na seatbelt at umibis sa driver's seat. Umikot sa pwesto ng anak. Ito na ang bumuhat kay Sabdiel upang ilabas sa sasakyan. Kinuha naman ni Mabel sa binata ang kanilang anak. Thank you again and good night. Anya, takma na sana siyang hahakbang pero mabilis namang hinawakan ni Hunter ang kanyang braso kaya napalingon siya ritong muli. Saglit siyang napatingin o pinakititigan ng binata sa kanyang mga mata. Let's talk tomorrow, Mabel. I want us to talk. Busy pa ako. I don't care. Mabilis na saad nito. Mag-uusap tayo bukas. Mariin at imbagang pangdagdag nito bago dumukwang sa anak upang halikan ito sa pisngi. Good night. Hinalakyan din ito sa noo ang dalaga. Napapikit na lang si Mabel nang mariin nang maramdaman niya ang mainit na mga labi ni Hunter na dumapo sa kanyang noo. Go on, go inside na. Wala na nga siyang nagawa kundi ang maglakad papasok sa kanilang bahay. Nang maisarado niya ang pinto nila ay saka naman muling sumakay sa kotse nito si Hunter at umalis na rin. Bakit kasi hindi mo pa pagbigyan ang gusto ni Sir Pinoy? Gusto niya lang naman na magkausap kayo ng mabuti. Huwag mo kasing pangunahan ng imaginations ang mga mangyayari. Paano pala kung wala naman talaga siyang pamilya ngayon? I mean, may nakita ka bang ibang babae sa bahay niya nang magpunta kayo roon kahapon? Tanong sa kanya ni Gail habang nasa supermarket sila at namimili para sa stock sa restaurant niya. Bahagya niyang tinapunan ng tingin ang dalaga habang ito ang nagtutulak sa pushcart. Wala naman. Hindi ba? Ito na rin ang sumagot sa sarili nitong tanong. Paano kung until now, ikaw pa rin ang laman ng puso't isipan niya? Until now, ikaw pa rin ang mahal niya. Hindi malabong mangyari yun kasi una-una, siya na mismo ang nagsabi sa'yo na matagal na panahon ka rin niyang hinanap. At pangalawa, ay the way he stared at you. Yung sa tingin niya na palamang sa'yo ay nandun na ang love at miss. Ganun. Hay nako, alam mo Gail, tumigil ka na lang dyan kasi hindi naman na magbabago ang isip ko. Ayokong makipag-usap sa kanya. Anya at sinamahan niya ito ng tingin. Pagko ay ipinagpatuloy ang paglalakad. Really? Ayaw mo makipag-usap? So that means, ayaw mo na ngang magkabalikan kayo? Na okay lang sa'yo na may ibang babae siyang makasama? Na okay lang sa'yo na may iba na siyang mahal? Na okay lang sa'yo na may iba na siyang pakakasalan sa ibang babae na niya tutuparin ang mga pangako niya noon sa'yo? Papayag ka bang ganun-ganun lang mangyayari? Sunod-sunod na mga tanong nito. Muli siyang natigilan dahil sa mga sinabi ni Gail sa kanya. Alright, ngayon pa lamang ay nasasaktan na siya dahil sa mga katagang yun. Sa tuwing maiisip niya pa lamang na ganun nga ang mangyayari, kumikirot na ang kanyang puso. Pero paano naman kasi niya tatanggapin ang mga sasabihin sa kanya ni Hunter kapag nagkausap na sila? Paano kung masasaktan lang siya lalo kapag sinabi nito sa kanya na may mahal na nga itong iba? Paano kung sabihin nitong nakamove on na nga ito sa kanya? OA na kung OA at advance siyang mag-isip. Muli niyang tinapunan ng tingin si Gail. Seryoso rin itong nakatingin sa kanya. Maya-maya ay nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Alam mo, Belle, hindi ko totally naiintindihan ang nararamdaman mo ngayon. That's true, pero alam ko at nakikita kong magkaiba ang sinasabi ng bibig mo sa sinasabi ng mga mata mo. Anang dalaga. Palagi mo sinasabi na ayaw mo siyang makausap, ayaw mo siyang makita, pero ang sinasabi ng mga mata mo, you really wanted to talk to him. At alam kong ganun din ang sinasabi ng puso mo.
Gustong-gusto mong sabihin sa kanya na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin siya at gusto mong magkaayos ulit kayo. Not only for yourself but also for your son. Pero mukhang natatakot ka lang na muling masaktan, kaya pinipigilan mo sarili mo. Kaya inuunahan mo na ang mga mangyayari. Saglit na tumigil sa pagsasalita ang dalaga habang hindi pa rin inaalis ang paningin kay Mabel. Tama ako, hindi ba? Natatakot ka lang. Banayad siyang nagpakawala ng malalim na paghinga kasabay ng pagbaba niya ng paningin. Hindi man niya ito sagutin, but she's right. Hindi mawawala ang takot diyan sa puso mo. Kung hindi ka magsasalita at kakausapin siya, hindi mo rin malalaman ang totoo kung mahal ka pa rin ba ni Sir Pinoy o hindi ka na niya mahal. Kung hindi mo siya kakausapin, kung patuloy ka lang iiwas sa kanya. Dagdag pa sa kanya ni Gail. Sa halip na magsalita pa, tumalikod na lamang siya at muling ipinagpatuloy ang paglalakad. Pero may nabuong ng desisyon sa kanyang isipan dahil sa mga sinabi ni Gail sa kanya ngayon. And yes, pagbibigyan na niya ang kanyang sarili na magkausap sila ni Hunter. Para rin mawala na ang mga agam-agam o bagabag sa puso niya kapag nakabalik na siya ng Italy. Maganda o hindi man ang pag-uusap nila ni Hunter, okay lang basta ang importante ay maging panatag na ang puso niya. Iisipin na lamang niya na closure nilang dalawa yon kung sakali mang hindi talaga sila ang para sa isa't isa. So hindi na siya mahirapang tumanggap ng suitors niya kung sakasakali para muling maging masaya ang kanyang puso. Magiging masaya pa nga ba pagkatapos nito? Kung sakaling hindi na talaga sila magkakaayos ni Hunter o baka habang buhay na siyang magiging bigo sa pag-ibig at pipiliin na lamang na tumanda kasama ang kanyang anak. Maya-maya habang naglalakad ay bigla siyang natigilan nang mula sa dulo ng shelf na kinaroroonan niya ay natanaw niya ang isang pamilya na lalaki. Mabilis na nangunuot ang kanyang noo. Ashmon, sambit niya sa pangalan ng binatang matagal na panahon na ring hindi niya nakikita. Biglang sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ganun na rin ang kaligayahan sa kanyang puso. Ash, tawag niya sa binata. Nang tumingin ito sa direksyon niya, kumuway pa siya at muling ngumiti. Ngunit taliwas sa inaasahan niya. Hindi man lang ito nag-respond sa kanya. Ha? Hindi ba niya ako nakilala? Tanong niya sa kanyang sarili. Maya-maya ay may babaeng lumapit sa binata. Mabilis na sumilay ang ngiti sa mga labi nito, kasabay ng pagpulupot ng braso nito sa bewang ng babae. Hinalikan pa nito sa pisngi ang babae bago inakay na palabas ng grocery store. Kunot ang noo na napasunod na lamang ang kanyang tingin sa dalawa. Hindi niya ako nakita o nakilala? Grabe naman, bigla siyang nalungkot dahil sa pag-i-ignore sa kanya ni Ashmon. Sino yun? Tanong ni Gail nang makalapit na ito sa kanya. Dating kaibigan, hindi ata ako nakilala kaya hindi ako pinansin. Sagot niya. Laglag ang mga balikat na muli siyang naglakad. Come on, para matapos na tayo kailangan din nating makabalik sa restaurant kasi magkikita kami ni Handa. At bukas ay dapat maaga pa lang nandun na rin tayo. Excited na rin ako para sa opening natin bukas. Nakakingiting sa ad ni Gail. Napangiti na rin siya. Even her, hindi naman yun ang unang beses na magkakaroon siya ng opening para sa restaurant niya. Pero labis din ang excitement at kaba sa puso niya. Parang hindi na rin siya makapaghintay. Kanina bago sila nagtungo ni Gail sa grocery store, namigay pa sila ng flyers sa mga tao sa kalsada para sa opening nila bukas. Katulong niya ang kanyang mga kapatid sa pamimigay niyon at awa ng Diyos, marami naman ang tumanggap. Sana lang ay marami rin ang dumalo bukas ng umaga. Pagkatapos nilang bayaran ang mga pinamili nila ay pinahatid na rin niya yon sa address ng kanyang restaurant. Sa dami ng mga pinamili nila ni Gail, hindi yun makakaya ng sasakyan ni MJ na hiniram na naman niya kanina. Kain muna tayo, amiga. Nagugutom na kasi ako eh. Anang Gail nang makalabas na sila sa grocery store. Inangat naman niya ang kanyang braso upang tingnan doon ang suot niyang wristwatch. It's almost 2 in the afternoon. Hindi man lang siya nakaramdam ng gutom simula kaninang umaga. At kung hindi pa magsasabi sa kanya si Gail, hindi niya pa namamalayan ang oras. Hapon na pala, aniya. Sige, kumain na muna tayo.
Diyan na lang tayo, hindi naman maraming tao eh. Itinuro pa ni Gail ang isang fast food chain na nasa malapit lang. Dahil natatabanda rin siyang maglakad para maghanap ng restaurant, sumang-ayon na rin siya na doon na lamang sila kumain. Pagkapasok nila roon, ay hinayaan na niyang si Gail ang mag-order ng pagkain nila. Pumwesto na siya sa lamesang naroon sa isang sulok. Sa tabi niya ay ang makapal na salamin. Habang naghihintay kay Gail, saglit niyang inilabas sa kanyang shoulder bag ang kanyang cellphone upang tingnan kung may text message or tawag ba siyang natanggap. Baka kasi tumawag sa kanya ang kanyang anak. Nang wala naman siyang matanggap na text or tawag, ay muli niyang pinatay ang kanyang cellphone at ibinalik sa loob ng bag. Saktong pagkaangat ng kanyang mukha ay nakita naman niya si Hunter na nasa gawing dulo ng pasilyo. Nangunot ang kanyang noo, lalo nang makita niyang may kasama itong babae. Nung una ay hindi pa niya namukhaan kung sino ang kasama nito dahil nakatalikod naman ang babae, pero nang humarap iyon sa direksyon niya, ganoon na lamang ang pagkamaang ng kanyang bibig nang makita niya si Jess. Yeah, Hunter was with Jess. Saglit na nag-usap ang dalawa bago niya nakita ang paghawak ng kamay ni Hunter sa bewang ni Jess at magkaagapay ang dalawa na naglakad. Jess, sambit niya at napasunod pa ang kanyang tingin sa dalawa. Ewan, pero may kirot na biglang sumibol sa kanyang kaibuturan dahil sa kanyang nakita at biglahan niya ring naalala ang mga nangyari sa kanila ni Jess nung bago sila nagkahiwalay ni Hunter. Nag-away silang magkaibigan dahil sa nagalit si Jess sa kanya dahil siya ang girlfriend ni Hunter. Pagkatapos noon ay wala na siyang nabalitaan tungkol sa dati niyang kaibigan. Bakit sila magkasama? Tanong niya sa sarili. Sino? Tanong din ni Gail na nakalapit na pala sa lamesa nila. Pumusto ito sa kaibayo yung upuan at saglit na sinundan ang paningin niya sa labas ng kainan. Ipinilig niya ang kanyang ulo at pilit na ngumiti sa kaibigan. Wala, dating kakilala lang. Nakita ko rin sa labas pagdadahilan niya, pero sa loob-loob niya nag-uumpisa nang maglikot ang kanyang isipan dahil sa nakita niya kanina kung bakit magkasama sina Jess at Hunter. The way he held her, may kakaibang kirot na hatid yun sa puso niya. Malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan sa ere. Pagkuwe, muli ipinilig ang ulo upang tanggalin sa kanyang isipan ang nakita niya kanina. Tara, kain na tayo, aniya, hanggang sa matapos silang kumain ni Gail, nasa biyahe na sila. Pabalik sa kanyang resto pero pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na huwag nang isipin ang mga nakita niya kanina. Pero kahit anong kanyang gawin, ayaw talaga eh. Parang sirang plakan at paulit-ulit na nagpi-play sa kanyang isipan ang nakangiting mukha ni Jess habang nakatitig ito kay Hunter. Are you sure okay ka lang? Usisang tanong na ulit ni Gail. Tipid lamang siyang sumagot o tumango sa kaibigan bilang sagot. Kanina ka pa kasi tahimik, parang ang lalim ng iniisip mo. Wala, siguro napagod lang ako. Bumuntong hininga na rin ng malalim si Gail sa bagay. Kahit ako rin napapagod na rin, pero kailangan na nating matapos to. Ngayon para bukas hindi na tayo mahasel. Oo nga, pero okay lang naman sa akin na ako na ang mag-ayos ng lahat doon. Umuwi ka na lang na maaga para makapagpahinga ka na rin. Sabi niya habang nasa unahan pa rin ng sasakyan ang kanyang atensyon. Ano ka ba? Okay lang. Dapat nga ikaw ang maagang umuwi para makapagpahinga ka pa. Ikaw kaya ang star bukas na umaga, kaya dapat fresh ka, amiga. Pilit naman siyang umiti sa kaibigan at bumuntong hininga. Sana maging maayos ang opening natin bukas, Trust me, amiga. I'm sure dudumugin ang resto mo bukas. And after the opening, saka yung mga katrabaho ng dalawa kong kapatid, sakto kasi ang mga call center yun. Sinabi nilang pagkatapos ng duty nila, didiretso raw sila bukas ng umaga. Hay, mabuti kung ganun. Salamat sa tulong mo, Gail, ha? Ano ka ba naman, boss? Siyempre, empleyado mo ako kaya dapat lang na magtrabaho ako ng maayos. Anang dalaga na natatawa pa. Napangishiti siyang muli hanggang sa makarating na nga sila sa restoran niya. Saktong naroon na nga si Handa at naghihintay sa kanila. Sorry, bes, kumain pa kasi kami anya sa dalaga. Nako, okay lang yun. Actually, kararating ko lang din, bes. May dinaanan pa kasi ako Ang akala ko nga kanina ka pa naghihintay dito sa akin. Thank you sa pagtulong mo sa akin, Handa, ha. Nakangiting saad niya sa kaibigan habang nag-aayos pa siya roon ng ibang gamit. Enough saying thank you, Mabel. Natural, tutulungan kita kasi kaibigan kita. Saglit siyang tumigil sa ginagawa niya at binilingan ng tingin ang kaibigan.
na tumutulong na rin sa kanya. Ngayon na mag-ayos doon. By the way, maiba ko. Kumusta naman kayo ni Mr. Imperial? Naitanong niya. Ang ngiti sa mga labi niya ay biglang naglaho dahil sa naging tanong sa kanya ni Handa. Nang maalala na naman niya ang mga nakita niya kanina, nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Nangunot naman ang noo ni Handa at napatitig sa kaibigan. So, ibig sabihin nun, hindi pa kayo okay? Tanong muli ni Handa. I don't want to talk about him. Okay, I understand. Anito, pero kung may problema ka, you know I'm always here. Ngumiti naman si Mabel dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Maya-maya natigil ang kanilang pag-uusap ni Handa nang mula sa entrance ng restaurant at may narinig silang nagsalita. Sabay pa silang napatingin ni Handa sa babaeng naroon at nakapimewang na nakatayo. Nangunot ang kanyang noo. Jess, sambit niya sa pangalan ng dalaga. Mabilis na sumilay ang malapad ng ngiti sa mga labi ni Jess. So, it's true nga, nandito ka na ulit. Nag-umpisa itong maglakad palapit sa pwesto ng dalawa habang hindi man lang inaalis ang paningin kay Mabel. I thought, naghalusinit lang ako nang makita kita kanina sa mall. So tama nga rin ang nakita niya kanina nakasama ito ni Hunter sa mall. How are you, Mabel? What are you doing here, Jess? Sa halip ay balik na niya rito. Seryoso ang kanyang mukha. Tumawa naman ng pagak ang babae. Well, I came here para alamin ko kung totoo ngang nabalitaan kung nandito ka na. Ilang saglit niyang pinakatitigan ng seryoso si Jess. Pagkuway, nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Kung nagpunta ka rito para manggulo lang, please Jess. Wala akong balak na patulan ka, kaya umalis ka na lang at marami pa akong ginagawa. Muling tumawa ng pagak si Jess dahil sa narinig nito. Don't worry, Mabel, hindi naman ako nagpunta rito para manggulo o awayin ka. I just came here to see you. Hindi mo ba ako namimiss? Makahanghulugang tanong nito at muling umiti ng nakakaloko. I'm your best friend, right? Dagdag pa nito. Umalis ka na, Jess. Walang emosyon na saad niya. Okay, don't worry. Aalis din naman ako agad. Pagkuha inilibot nito ang paningin sa buong paligid. Nice place, by the way. Siguro nakabingwit ka ng matandang mayaman. Kaya biglang ganito ang buhay mo ngayon. Mayaman at... Jess, stop it. Mariing sabi niya sa babae para maputol ang mga sasabihin pa nito sa kanya. Tumawa na naman ang pagak ang dalaga pero maya-maya ay naging seryoso rin bigla ang itsura nito at tinitigan siya. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga nangyari noon, Mabel. Ang ginawa mo sa akin. You lied to me. Nito. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na huwag nang patulan ang mga sasabihin nito sa kanya. Dahil simula pa man, alam naman nilang dalawa nang wala talaga silang kasalanan sa mga nangyari noon. Hindi niya alam na si Hunter pala ang lalaking gusto nito noon. Congrats by the way sa opening mo bukas. See you around, nito at tumalikod. Pero hindi pa man ito nararating ang entrance ay muli itong humarap kay Mabel. Ngumiti na naman ito ng malapad at nakakaloko. I almost forgot to tell you, Mabel. Thank you, nito, dahil umalis ka noon dahil kung hindi magiging akin si Hunter. Bahagyang nangunot ang kanyang noo dahil sa sinabi ni Jess. When you left Hunter, nagkaroon ako ng chance to approach him, to console him dahil sa pananakit mo sa puso niya. And at the end, nakuha ko rin siya. So, totoo nga ang nasa isipan niya simula pa kanina. Girlfriend ni Hunter si Jess, kaya magkasama ang dalawa kanina sa mall. Naroon na naman ang pamilya na kirot sa kanyang puso dahil sa mga nalaman niya ngayon. Kaya pala pagkatapos na may nangyari sa kanila ni Hunter doon, sa kusina ng restaurant niya ay hindi na ito nag-abalang sabihin pa sa kanya mga katagang gustong-gusto niyang marinig mula rito. Kasi yun naman pala ay wala na itong pagtingin sa kanya kasi may iba na itong girlfriend, may iba na itong minamahal. At yun ay si Jess, napakalaking tanga niya talaga. Kung bakit kasi hindi man lang niya napigilan sarili niya na muling ipagkaloob ang katawan niya kay Hunter. Ngayon tuloy ay labis na nasasaktan ang kanyang puso. Nang maramdaman niyang parang nagiinit ng sulok ng kanyang mga mata, ay palihim niyang kinagat ang likod ng kanyang pisngi. Leave now, Jess. Baka kung ano pa ang magawa ko ngayon sa'yo. Mariin at tila nagbabantang saad niya sa babae.
Muling ngumiti ng nakakaloko si Jess. Bye Mabel, at tumalikod na nga ito at tuluyang nilisan ang lugar na yon. Doon lamang nagunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Nang mawala na sa paningin niya si Jess, ramdam niya rin ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Mabuti na lamang ay napahawak siya sa lamesang nasa tabi niya. Mabel, nagmamadaling lumapit si Handa. Hey! Wala siyang ibang nagawa kundi ang tahimik na mapaluha habang iniinda ang sakit sa puso niya. After all those years, akala niya ay hindi na niya ulit na mararamdaman ang ganong klaseng sakit sa puso niya. Pero ito, nasasaktan at nabobroken hearted siya sa pangalawang pagkakataon nang dahil pa rin kay Hunter. Nang dahil kay Jess. Are you sure? Mauna na akong umuwi, Belle. Tanong ni Gel nang matapos na silang mag-ayos doon sa restaurant. Banayad na tumango naman si Mabel bilang sagot sa tanong ng kanyang kaibigan. Mauna ka na, maya-maya lang ay uwi na rin ako. Go on para makapagpahinga ka na rin, anya, at ngumiti na pa siya rito. Ngumiti rin si Gail sa kanya pagkuha ay isinukbit sa balikat ang bag nito. Okay, bye boss. Mag-iingat ka ha. Thank you, Gail. Take care. Sinundan pa niya ito ng tingin hanggang sa makalabas ng pinto. Nang mawala na sa paningin niya si Gail, ay naglakad na rin siya papasok sa kanyang opisina. Saglit niyang inayos ang kanyang mga gamit doon. Pagkatapos ay kinuha na rin niya ang kanyang shoulder bag na nasa ibabaw ng lamesa. Alas 6 na rin ng gabi. Katatapos lang din nila ni Gail na mag-ayos doon. Mabuti nga at dumating si Handa kanina at tinulungan sila ron. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon ay nagkakanda-ugaga pa rin sila ron. Nang makalabas siya sa kanyang opisina, ay saglit niyang pinagbasdan ng tingin ang buong paligid ng kanyang restaurant. Wala sa sariling napangiti siya, kasabay ng pagpapakawala ng banayan na buntong hininga. Finally, natupad na talaga ang matagal na niyang pinapangarap at sobrang saya niya ngayon. Kung hindi dahil sa pagsusumikap niya noon, wala sana ito lahat ng mga nakamit niya sa buhay. Kaya labis siyang nagpapasalamat sa itaas. Hindi man naging maswerte ang kanyang puso dahil sa lalaking iniibig niya na pag-aari na ng iba, maswerte naman siya sa negosyo niya. Maswerte naman siya sa ibang bagay. And of course, maswerte pa rin siya dahil mayroon siyang subjel na alam niyang kahit kailanman ay hindi niya siya sasaktan at iiwanan maging ang pamilya niya. Pagkatapos niyang malaman mula kay Jess kanina na boyfriend na nito si Hunter, wala na rin siyang dahilan para magtagal pa sa Pilipinas. Kanina ay nabuo na rin ang kanyang desisyon na pagkatapos ng isang linggo ay babalik na sila ng kanyang anak sa Italy. Maganda na rin yun para tuluyan na siyang makaiwas kay Hunter. Although alam naman niyang may possibility na sumunod din doon ang binata dahil sa anak nila. At least doon may lugar siyang pwedeng pagtaguan para iwasan at hindi ito makita, para tuluyan na ring makamove on ang kanyang puso. Muli siyang bumuga ng malalim na paghinga, pagkatapos ay nagbaba ng mukha. Ginagat pa niya ang pangilalim niyang labi upang pigilan ang kanyang mga luha na sa sulok ng kanyang mga mata. Oh Jesus, tapos na siyang umiyak kanina at nangako siya sa kanyang sarili na yun na ang huling beses na iyak siya nang dahil sa lalaking labis niyang iniibig. Hay, bigla siyang napaangat ng mukha at napalingon sa may pinto nang makarinig siya ng boses ng isang lalaki. Nangunot ang kanyang noo pero maya-maya biglang sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Estelle, sambit niya at wala sa sariling naglakad palapit sa binata. Labis siyang nagulat nang makita ito ron. I'm sorry, nagulat ata kita. Natatawang saad pa nito bago sinalubong ng mahigpit na yakap ang dalaga. Tumawa naman si Mabel ng bagak habang nakapulupot sa liig ng binata ang kanyang mga braso. Bahagya pa siyang umangat sa ere nang buhatin siya ng binata at niyakap ng ubod higpit. What are you doing here? Tanong niya nang humiwalay siya rito, pero ang malapad na ngiti sa labi niya ay hindi na nawala. Ginulat mo naman ako, Anya. Nakangiting napakamot naman sa gilid ng kilay nito si Estelle at nagkibit ng mga balikat. Well, actually, kararating ko lang kaninang mga around 5 o'clock. I was trying to call you pero hindi ka sumasagot. I thought busy ka kaya tinawagan ko na lang si Ken at siya ang sumundo sa akin sa airport. Nanlalaki ang mga matang. Napatango na lamang siya matapos magkwento ang binata sa kanya. I'm sorry, busy nga ako kanina kaya hindi ko na natingnan ang phone ko.
That's okay. Halika, upo ka muna. Hinawakan niya pa ito sa kamay upang igaya pa uwi o paupo sa silyang naroon sa gilid ng maliit na round table. God, why you didn't tell me na uuwi ka rin pala rito? Tanong niya. I just want to surprise you kaya hindi ko na sinabi sa'yo na uuwi rin ako rito. Nasurpresa nga ako, ikaw talaga. Natatawang saad niya at bahagya pang pinalo ang braso ng binata. Tumawa naman ng mahina ang binata habang hindi pa rin inaalis ang paningin sa mukha ni Mabel. I miss you, maya-maya saad nito. Na-miss din naman kita, walang pagdadalawang isip, nasagot niya rito. And I'm sure matutuwa si Sab kapag nakita ka mamaya. Saad pa niya. Ano palang gagawin mo rito at bigla ka na lang umuwi? Maya-maya ipag-iba niya ng tanong dito. Well, to be honest, tila nahiya pa itong umiti at bahagyang nag-iwas ng tingin sa kanya. Si Mama sana ang uwi rito kasi may aasikusuhin siyang lupa namin sa Las Piñas. Pero kinulit ko siya na ako na lang ang uuwi rito para makita kita. And of course, Sab also, kahit medyo nakaramdam siya ng kakaiba sa dibdib niya dahil sa mga sinabi ni Estelle sa kanya, lalo na sa klase ng titig nito sa kanya ngayon, pinilit niyang mas lalong lumapad ang kanyang ngiti para hindi nito mahalata na medyo nailang siya rito. Maya-maya ay nagbawi siya ng tingin sa binata. Ganun ba? Saan ka uwi mamaya? Nag-book ako ng hotel but Ken insisted earlier at dinala ako sa bahay niyo. Hindi ko lang nakita si Sab kanina kasi ang sabi ng nanay mo, nasa labas daw sila kasama si MG. Napatango naman siya galing na pala ito sa bahay nila. Si Ken ba ang naghatid sa'yo ngayon? No, but he gave me this address. Nagtaksi na ako papunta rito. Grabe, nakakagulat ka talaga, no? Hindi ko inaasahan na makikita kita ngayon. At sakto lang din ang dating mo kasi tomorrow na ang opening ko rito. Wow, really? Saglit na iginala ni Estelle ang paningin sa buong paligid. Maganda ang restaurant mo. Maganda ang pagkakagawa ng interior design. Thank you, Tete. Ania. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hunter sa ere matapos niya makita si Mabel na may kayakap na lalaki habang nasa loob pa ito ng restaurant. Ewan pero labis na linukob ng selos at galit ang kanyang puso habang nakikita niyang may ibang lalaki ang nakakahawak sa minamahal niya. And the way she smiled at him, naiinis siya. Simula nang muli silang magkita ni Mabel, hindi na niya nakita ang ganong klaseng ngiti ng dalaga sa kanya. But she can smile like that to the other guy? Muling umigting ang kanyang panga habang nakikita niyang mukhang masayang nag-uusap ang dalawa. He wants to approach them. Gusto niyang hilahin si Mabel palayo sa lalaking yun. Gusto niyang bugbugin ang lalaking yun lalo na nung makita niyang hinahawakan nito ang kamay ni Mabel pero pinipigilan niya ang kanyang sarili na wag nang lumabas sa kanyang kotse at pumasok sa restaurant na yun. Fuck! Pagmumura niya at napahigpit ang paghawak niya sa manibela. Why are you doing this to me, Mabel? Bakit mo ba ako pinapahirapan pa? I know you still love me, pero bakit kailangan mong gawin ito? Why? Dahil gusto mo akong gantihan sa mga ginawa ko noon? Mariing tanong niya sa kanyang sarili. Ni hindi nga niya magawang man lang o ialis ang paningin sa dalawa dahil baka kung ano lang ay biglang gawin ng lalaking yun kay Mabel. You're driving me crazy again, darling. Tiim bagang nasaad niya at muling napabuga ng mabigat na paghinga. Hinagod niya rin ang kanyang buhok hanggang sa batok niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Maya-maya nakita niyang tumayo na sa pwesto nito si Mabel. Ganon din ang ginawa ng kausap nitong lalaki. Fuck! Tayo dapat ang magkausap ngayon, darling. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang muli niyang makita na niyakap ulit ng lalaki si Mabel. Whoever you are, I swear I'll kill you. Nanggagalaiting saad niya. Pagkuway hindi na napigilan ng sarili, nabuksan ang pinto ng driver's seat at umibis doon. Malalaki ang hakbang nang maglakad na siya palapit sa entrance. So, sa bahay ka na lang tumuloy. May guest room naman doon eh. Muling nag-init ang kanyang ulo dahil sa kanyang narinig. What? Patutulugin pa ni Mabel ang lalaking yun sa bahay nito? Tumikhim siya upang agawin ang tensyon ng dalawa at hindi naman siya nabigo nang sabay na napalingon sa direksyon niya ang dalaga, pati ang lalaking kausap nito. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Mabel na makita niya roon si Hunter. Nakatayo sa may pintuan habang madilim ang itsura at nakatingin sa kanila ni Estelle.
What are you doing here? Tanong niya. Have you forgotten that we are going to talk today? Sa halip ay balik na tanong sa kanya ni Hunter. Tiningnan pa nito si Estelle. Lihim siyang nagpakawala ng malalim na paghinga. Leave now. Wala tayong dapat na pag-usapan pa. Hindi ako pumapayag sa gusto mo na mag-usap tayo ngayon. Who is he, Belle? Hindi na napigilan na tanong ni Estelle habang magkasalubong na rin ang mga kilay nito at nakatingin kay Hunter. Bubuka pa lamang sana ang bibig ni Mabel para sagutin ang tanong ng binata, pero naunahan naman siya ni Hunter. I'm her boyfriend and I'm the father of her son. Mabilis at pinagdiinan pa nito ang mga salitang yon. Muling nagsalubong ang mga kilay ni Mabel pagkuway umiling. No, he's not my boyfriend, but yeah, he is a real father. Anya at tinapunan ng tingin si Estelle. Oh, so you are Hunter Imperial. Seryosong saad ni Estelle, the guy who abandoned Mabel and her son. Makahulugang tanong pa nito. Biglang nagpanting ang tenga ni Hunter. Dahil sa sinabi ng lalaki, wala sa sariling napatimbang bagang ito at mariing na ikuyom ang kamao. Nakita naman yon ni Mabel. Shut the fuck up, bro. You don't know the real story. Hunter, stop it. Mabilis na awat ni Mabel sa binata. Stop it and leave. Saglit na sukatan ng titig si Hunter kay Estelle bago nito binalingan ng tingin ang dalaga. I will not leave her until you talk to me, Mabel. I told you, we have nothing to talk about. May pag-uusapan tayo, Mabel. Look, bro, wag mong pilitin si Belle kung shut up, you are not part of this conversation. Kung ganyan ka makipag-usap kay Belle, then hindi ako alis dito. Hindi ko hayaan na iwanan siya rito mag-isa. Kasama ka, mariing saad ni Estelle habang naikuyom na ang mga kamao nito. Tila ba'y handa na rin itong makipagsuntukan kay Hunter kung sakalang hindi sila magkaintindihan ni Hunter. Humugot ng malalim na paghinga si Hunter sa iyon pinakawalan sa ere. Nagtiimbagang na naman ito. Estelle, please calm down. Hinawakan pa ni Mabel ang kamao ng binata. Matalim na tingin naman ang ipinukol doon ni Hunter. Mas lalong lumukob ang dugo nito dahil sa nakikita ngayon. Mauna ka nang umuwi sa bahay. Just tell Sabchel na medyo malilate lang ako nang uwi. But, please, Anya at tinitigan ng mataman sa mga mata ang binata. We need to talk. Kung hindi ko siya kakausapin ngayon, I know hindi niya rin ako titigilan. Pabulong pang saad niya pagkuha nilingon si Hunter. Matalim pa rin ang titig sa kanila ng binata. Please, ayokong magkagulo kayo rito. Wala na rin nagawa si Estelle kundi sundin ang pakiusap ni Mabel. Just call me kung may gawin mang hindi maganda ang lalaki yan sa'yo. Napangiti naman nang nakakaloko si Hunter nang marinig nito ang sinabi ni Estelle. Napailing pa ito. Maya-maya lang ay umalis na rin si Estelle at naiwan na sila ni Hunter doon. Ilang saglit nakatahimikan ang namayani sa buong paligid ng restaurant habang nag-iipon siya ng lakas ng loob bago muling magsalita at umpisahan ang pag-uusap nila ni Hunter. Ang binata naman ay seryoso lamang na nakatitig sa kanya habang nakaupo ito sa gilid ng isang lamesa. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga. Sa kayon pinakawalan sa ere, nakataas pa ang kanyang noo nang tingnan niya ng diretso ang binata. Ano bang gusto mong pag-usapan natin, Hunter? Seryosong tanong niya. About us. Saglit siyang natigilan at napatitig sa gwapong mukha ng kanyang iniirog. Pero maya-maya ay natawa siya ng pagak. About us? Ulit na tanong niya. Hunter, walang tayo. Wala naman tayo Pagdidiin pa niya sa mga katagang yon. Walang tayo o ayaw mo lang na maging tayo ulit dahil galit ka pa rin sa akin dahil sa nagawa kong pagkakamali noon. Tiimbagang na tanong nito. Pwede bang wag mo nang isali sa usapan natin ang mga nangyari noon kasi kung hindi ko isasali sa usapan natin ngayon ang mga nangyari noon, I'm sure hindi pa rin mawawala ang sakit o galit na nararamdaman ng puso mo ngayon dahil sa katarantaduhang nagawa ka noon. Mabel, anang Hunter dahilan upang maputol sa pagsasalita ang dalaga. Umalis pa ito mula sa pagkakaupo sa gilid ng lamesa at naglakad palapit kay Mabel. Pero umatras naman ang una. Kung gusto mong magwala, magalit o kung gusto mong saktan ako ngayon para lang makaganti ka o maibsan ang sakit na naidulot ko dyan sa puso mo, then do it. Anito habang matamang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Huminto rin ito sa pagkakabang na makorner na si Mabel sa pinto ng opisina nito. Kung yun lang ang paraan para tuluyan mo na akong mapatawad.
Then do it. I will let you hurt me, Mabel. Ang pag-iinit sa sulok ng mga mata ni Mabel ay hindi na niya napigilan. Nag-uunahang namalisbis ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi habang hindi niya magawang iiwas ang paningin sa mukha ni Hunter. Oh Jesus, matagal na niya itong napatawad dahil sa kasalanang nagawa niya noon sa kanya. Dahil sa pagtataboy nito noon, naroon pa man sa puso niya ang sakit at kirot dahil sa paghihiwalay nila. Pero napatawad na niya ito. Ang tanging ikinagagalit lamang ng kanyang mga puso ngayon ay ang mga nalaman niya kanina na girlfriend na pala nito si Jess. Kung ibang babae pa siguro ang naging girlfriend nito, maybe matatanggap niya yon. Pipilitin niya ang kanyang puso na kalimutan na lamang ang pag-ibig na nararamdaman niya para dito. Pero hindi eh. Si Jess ang nobya nito. Yun ang mahirap tanggapin para sa kanya. Sobra-sobra ng sakit ang naramdaman ko ng puso ko simula nang umalis ka at hindi na kita makita pa. Mabel, but all those years, I still love you. Kahit parang nawawala na ako ng pag-asa na muling magtatagpo ang landas natin. But I still love you. Napamaang siya nang marinig niya ang mga katagang binanggit ni Hunter sa kanya. Wait, tama ba ang narinig niya? Tama bang sinabi itong mahal pa rin siya nito hanggang ngayon? Bumuka ang kanyang bibig para sana magsalita at magtanong sa binata. Pero wala namang kataga ang namutawi sa kanyang bibig. Nakatitig lamang siya sa mga mata nito. Nang maramdaman niyang hinawakan ni Hunter ang kanyang mga palad, tila naglaho lahat ng lakas niya at hindi niya man lang nagawang magprotesta. Matamang pinakatitigan ni Hunter sa mga mata ang dalaga, puno ng pagmamahal, puno ng pangungulila. Please forgive me, darling. Malumanay at puno ng pagsusumamong saad ni Hunter. Maya-maya ay binitawan nito ang mga palad ni Mabel. Umangat ang mga kamay nito at ikinulong sa mga palad nito ang mukha ng dalaga. Nahilam ng mga luha. Mahal mo pa rin ako? Nauutal na tanong niya. Tipid namang ngumiti si Hunter. Maya-maya ay dahan-dahan na bumaba ang mukha nito sa mukha ni Mabel. Walang paalam na ginawaran nito ng halik ang mga labi ng dalaga.